Next. Okay, sunod po natin si Evelinda Rizardo. Brother Eli, may pamangkot lang ko sa imo. Sige po. Brother Eli, ako ay isang Katolik ko nga nagsulod sa charismatic. Pagkatapos, kami prayer meeting. Sinabi ng aming pinuno na kami ay mag-spits of tongue. Pagkatapos, ang akin sinasabi ay, dasal na ako sa Panginoon. Pagkatapos noon, ang Holy Spirit ay pumasok mula ulo ko hanggang paa. Kaya ako ay sigasig na nanginginig ng malakas. Pagkatapos noon, pagkatapos Nag-speaking in tongues. Oo po. Ang sinabi ko, nang huli na yon, sinabi sa akin na serve your country. Yun lang po ang akin naramdaman na binigay ng Holy Spirit sa akin. Alam nyo, huwag kayong magagalit, kapatid. Sabi ko sa inyo, pag totoo, huwag kayong magagalit. Hindi ho Holy Spirit yung pumasok sa inyo. Ano po yun? Kaya nga, yun ang tinatanong ko. Hindi po Holy Spirit yun. Hindi yun makukuha sa aking kaisipa, sa aking puso. Opo, tama po. Pero, dun sa sinabi na sabi, serve your country, hindi po Holy Spirit yun. Had it been the Holy Spirit, ang sasabihin sa inyo, serve your God. Hindi your country. Pangunahin po sa lahat ang paglilingkod sa Diyos. Kung Holy Spirit yung nagsalita sa inyo, sasabihin dapat nun, ano sasabihin niya? Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yun po nasa Biblia. So, ang nagsalita sa inyo, hindi yung Holy Spirit. Marami po kasing espiritu sa mundo. Ngayon, yung sinasabi ng pastor nyo, mag-speaking in tongues kayo, hindi na po aral na ngayon yan eh. Hindi na yan eh. Brother, hindi na ako sumasali doon. Umalis ako. Maganda po. Kasi niloloko lang kayo ng pastor nyo. Sasabihin mag-speaking in tongues. Hindi po ini-encourage ni Pablo yung speaking in tongues sa panahon ngayon. Ang katunayan po, kapatid, tinan nyo ha, pag nag-i-speaking in tongues sa inyo, naiintindihan ba nila yung sinasabi nyo? Hindi. Hindi. Sila, pag nag-i-speaking in tongues, naiintindihan nyo o hindi? Hindi rin. Hindi rin. Basahin natin ang Biblia. 14:27 ng unang Korinto. Kun ang bisan sinong tawo maghambal sa dila, himuon ina sang duwa o kun maglabi sang tatlo, kag bulos-bulos, kag magpaathag ang isa, apang kun wala sing manugpaathag, maghipos ang tagsa sa ila sa iglesia, kag maghambal siya sa iya kaugalingon, kag sa Dios. Tanyo, sa Tagalog ang sabi, kung ang sino may magsasalita ng wika, maging dalawa o wag hihigit sa tatlo, sunod-sunod, ang isa magpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. Eh, hindi naman naintindihan, magsasalita ka, tumahimik ka kung walang magpapaliwanag. Kailangan may interpreter. Pag walang makaka-interpret, walang makakaintindi, tumahimik ka na lang. Magsalita ka na lang sa sarili mo at sa Diyos. Bakit? Pag nagsasalita ka kasi, wala naman nakakaintindi. Alam nyo ang ginagawa nyo nun? Doon pa rin sa unang Korinto 14:9. Amuman kamo, kun magmit lang kamo sa dila sing pulong nga hindi mahangpan, paano bala ang pagkilala sang iban? Kun ano ang ginapamulong? Kay magapamulong kamo sa hangin. Ayun. Pag nagsasalita kayo, walang nakakaintindi, eh kanino ka nagsasalita? Nagsasalita ka sa hangin. Eh ano ginagawa mo? Para ka naloloko nun. Daldal ka ng daldal, wala ka namang kausap. Yun po ibig sabihin. Kaya yun pong pagsasalita ng wika, hindi na po yan ini-encourage ni San Pablo. Mas gusto niya yung pangangaral kaysa magsalita ka ng wika. Sabi niya dun sa 14 ng unang Korinto, 14:2. Umpisa na natin sa 1. Tingwaan ninyo ang gugma, kaghanduman ninyo sing hanuot ang mga dulot nga espirituhanon. Labi na gid nga makapanagna kamo. Kay ang nagahambal sa dila, wala nagapamulong sa mga tawo,
kundi sa Dios. Kay walay tawo nga nakahangop sa iya, kundi sa Espiritu nagapamulong siya sing mga tinago. 3. Sa isa ka bagay, ang nagapamulong sa mga tawo sing pagpaligon, kag pagpabakod, kag paglipay. 4. Ang nagapamulong sa dila, nagapaligon sang iya kaugalingon. Apang ang nagapanagna, nagapaligon sang iglesia. 5. Karon, buot ko nga magpamulong kamutanan sa dila. Apang, labi pa nga magpanagna kamo. Dako pa ang nagapanagna sang sa nagapamulong sa dila. Luwas kun may nagapaathag, agud nga mapaligon ang iglesia. Nyo, pagka magpipili ka dun sa mga kaloob sa espirituhanon, mas gusto ni Pablo yung nagapanagna, ganun ba? Opo. Nagapanagna, kaysa sa nagapamulong sa dila. Bakit? Yung nagpasalita ng wika, nagpapatibay sa sarili. Ang nanghuhula o yung nangangaral, nagpapatibay sa iglesia. Kaya mas malaki po para mas dakupan, sabi ni Pablo, yung nagsasalita na sa iglesia, yung Labi pa nga magpanagna kamo. O yun. Kay dako pa ang nagapanagna. labi pa, mas malaki, mas dakila, yung ikaw ay mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Yung panghuhula po kasi pangangaral yun eh. 3 nga, Sa isa ka bagay, ang nagapanagna, nagapamulong sa mga tawo simpagpaligon, kag pagpabakod, kag paglipay. Tanyo, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaaliw. Mas gusto ni Pablo mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Ganun po yun, kapatid. Okay na po? Opo. Umalis na kayo doon. Umalis na nga eh. Oh, salamat po.